Go Dan! Ang galing mo! Sigaw ni Lucy kay Dan na naglalaro ng soccer sa malawak na field sa lugar nila. Labis nang nararamdaman na iritasyon ni Ray sa mga sigaw na yun ni Lucy. Kung pwede lang, nahilan niya na ito papalayo roon. Ayaw na ayaw niyang nanonood ito ng soccer sa lugar nila dahil masyadong maraming nakikita, lalo na ang mga lalaki. Go Dan! Ang pogi-pogi mo talaga! Sigaw pa ni Lucy. Napairap naman si Ray. Hindi hamak na mas magandang lalaki naman ako dyan. Natawa ang kasama niya sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas. Hinay-hinay! Baka malusaw ka na sa sobrang selos, Ray. Ano ba namang nagustuhan mo dyan kay Lucy? Napakaingay naman. At katulad sa mga ganoong klaseng tanong na ibinabato sa kanya, nakakahanap agad siya ng sagot na tila isang hanging nilalanghap niya lamang. Gusto ko nga ng maingay. Tahimik ang mundo ko at masyadong malungkot kapag hindi ko naririnig ang malakas na boses ni Lucy. Natawa naman si Arnold. Nasanay ka lang kasi magkasama na kayo nun pa man. Sumakit ang mga braso ni Ray habang inilalabas niya ang isa pang mabigat na sako ng bigas mula sa likod ng truck. Ang hindi gaanong nakakapasong init ng araw ay tumama sa kanya. Pawis na rin siya pero hindi niya pa rin nakuhang magreklamo. Dan! Ang galing mo talaga! Sigaw pa ni Lucy. Pakasalan mo na ako, Dan! Anakan mo na ako! Ako na magiging nanay! Huy! Malalim at sobrang lakas na sigaw ni Ray. Nagtawanan ang mga kasamahan niya sa sigaw niyang iyon. Tunog tatay kasi na parang nagpapauwi ng anak. Samantala, gulat naman ang mga nanonood ng soccer. Marahan na lumingon sa kanya si Lucy at sinamaan siya ng tingin. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Walang pakialam kahit sobrang bigat ng sako sa kanyang balikat. Epal mo naman! Reklamo ni Lucy. Naiinis niya itong tiningnan. Tigilan mo yung kaharutan mo dyan! Susumbong kita sa nanay mo! Pinamiwangan siya ni Lucy. Nasa kanya na ang atensyon at wala sa laro ng crush nitong si Dan. Ang epal mo talaga kahit kailan! Nagpapakita lang naman ako ng suporta. Kabaryo kaya natin si Dan. Ah, talaga? Pangbabara niya rito. Suporta? Inaaya mo na magpakasal. Kulang na lang, ihagis mo ang sarili mo kay Dan. Tumigil ka dyan sa kaharutan mo. Kaya ka na pagchichismisan na malandi rito dahil dyan sa mga sinasabi mo. Nagmarcha si Lucy papalapit sa kanya at bigla siyang sinipa. Pakailan mo ba sa mga chismis? Buisit ka talaga? Palagi mo nalang sinisira ang araw ko? Muli siya nitong tinalikuran, kaya sumigaw pa si Ray. Patapos na ako rito. Sumabay ka na sa akin pag-uwi. Tinakpan ni Lucy ang mga tenga. Wala akong naririnig na boses ng unggoy na tatay. Napailing na lang siya at bumalik sa gawain. Kahit madalas silang nagbabangayan ni Lucy, gustong-gusto niya pa rin naririnig ang boses nito. Gustong-gusto niya pa rin na nakakuha niya ang atensyon ni Lucy kahit na mas madalas itong naiinis. Matagal niya nang kilala ang dalaga. Kapitbahay, matalik na kaibigan at childhood sweetheart niya si Lucy. Kilalang kilala nila ang isa't isa, kaya kahit pagkagusto nito kay Dan, alam na alam niya. Nag-aas ng cheerleader ng binata kahit hindi naman kailangan. Sige Dan, kahanga-hanga ka talaga! Umaalingaw-ngaw na naman ang boses ni Lucy pagbalik niya sa truck. Masyadong malakas at tumatalon-talon pa. Akala mo naman, nanalo sa loto kung makasigaw. Umigting ang panga na sabi ni Ray. Hindi lang ang palakpak at pagsigaw ang bumabagabag kay Ray. Yon ang paraan ng pagkilos ni Lucy sa paligid ni Dan. Tinitingnan ng dalagang crush nito na parang ito ang pinakamagandang bagay sa mundo. Ayaw niya yon. Naiinis si Ray sa ganoong pakikitungo ni Lucy kay Dan. Kumuha muli si Ray ng sako sa likod ng truck habang nakatingin sa soccer field. Nandoon si Dan, walang kahirap-hirap na tumatakbo sa buong field at parang kaibigan lang ang bola. At si Lucy, maganda pa rin kahit ibang pangalan ang isinisigaw. Paano kaya kung pangalan naman ni Ray ang sinisigaw ng ganoon ni Lucy? Tiyak na langit yon para sa kanya. Sa wakas, nang maibaba na ang huling sako, pinunasan ni Ray ang kanyang noo. Tapos na ang kanyang trabaho. Naglakad siya papunta sa truck at kinuha ang kanyang bayad sa may-ari. Inilagay niya na yon sa kanyang bulsa at hindi man lang nag-abalang bilangin iyon. Ang tanging nasa isip niya lang ay ang mapuntahan si Lucy.
Lucy! Nag-crack sa hangin ang boses ni Ray, kaya mabilis na napalingon si Lucy. Pumipiyok ka pa? Natatawang sabi nito sa kanya na parang hindi sila nag-away kanina. Gayunpaman, saglit na atensyon lang ang binibigay kay Ray. Bumalik ulit ang tingin nila sa open field. Nakadikit ang mga mata sa bawat galaw ni Dan. Hoy! Ray! Tapos ka na sa gawain mo? Tanong pa ni Lucy na parang sinabi lang para may maitanong. Hindi agad nakasagot si Ray. Sa halip, itinuro niya si Dan na sinisipa ang bola. Anong kalokohan to, Lucia Katapang? Tanong ni Ray. Nag-iinarte ka na parang girlfriend ka niya o ano? Cheer na cheer ka naman dyan, Lucy. Hindi ka naman papansinin. Hindi naman magaling. Napakurap si Lucy. Lumingon sa kanya na may naiiritang ekspresyon. Anong ibig mong sabihin? Kahanga-hanga kaya si Dan? Siyang pinakamagaling sa team nila. Nakita mo na ba siyang maglaro? Napaka-talented niya. At siya lang sa lahat ng mga member niya. Sumiklab ang iritasyon ni Ray. Wala akong pakialam kung gaano siya ka-talented. Hindi ko nakikita. Bulag kasi ako kapag sila ng kaharap. Nag-iinarte ka na parang wala ka pang nakikita ang naglalaro ng soccer. Mas maraming magagaling sa unggoy na yan. Masyadong common ang galing niya, Lucy. Tumawa si Lucy at umiiling-iling. Hindi mo maintindihan, Ray. Ang galing niya talaga. Gwapo pa siya at hindi naman lahat dito sa atin magaling mag-soccer katulad niya. I mean, sinong hindi kikiligan na panoorin siya maglaro? Hindi lang naman ako. Yung ibang mga babae dito na kasing edad natin, ganito rin ang nararamdamang paghanga sa kanya. Kumunot ang noo ni Ray at humalukip-kip. Hindi niya makita kung saan banda ang gwapo kay Dan. O baka hindi lang niya makita dahil nilalamon siya ng insecurity. Pinilit niyang huminga ng malalim. So, mahilig ka sa mga lalaki naglalaro ng soccer, ah? Mabilis na kumislap ang mga mata ni Lucy at tumango. Oo, ang astig kaya nilang tingnan. May kumpiyansa sila, malakas at palagi silang pinapansin ng lahat. Sus, kapag ako naglaro ng ganyan, kaya ko rin yan. Bigla na lang nasabi ni Ray. Tumigil ito saglit at tumingin kay Ray. May pilyang ngiti sa kanyang mukha. Bakit, Ray? Gusto mo rin maglaro ng soccer? Kaya ko maglaro at matuto kung gusto ko. Sabi ni Ray, pilit na ipinapakita na wala siyang pakialam. Hindi naman ganun kahirap yan. Pumalakpak sa tawa si Lucy at naramdaman ni Ray ang iritasyon na lumalaki sa kanyang loob. Ha, Ray, ikaw? Maglalaro ng soccer? Hindi ka naman sporty. Lampak kang at naiiyak agad kapag nadapa ka. Hindi ka tatagal ng 1 minuto doon. Masakit ang mga salitang yon, higit pa kaysa sa kayang aminin ni Ray. Para bang niyurakan ni Lucy ang bawat porsyento ng tiwala sa sarili na natitira sa kanya. O dahil siguro galing kay Lucy na mas labis siyang naaapektuhan. Nag-alab ang kanyang mukha dahil sa hiya at inis na hindi pagkatiwalaan ng dalaga ang kanyang mga sinasabi. Para bang bawat salita niya, hindi na kayang panindigan at totohanin para kay Lucy. Ipapakita ko sa iyo, Lucy. Hinawakan niya sa mga balikat ang dalaga. Patutunayan kung kaya ko maglaro ng soccer at magiging mas magaling pa ako dyan sa unggoy na Dan na yan. Ipapakita ko sa iyo na hindi ako mahina o lampa. Sino ba may sabing lampa ako? Nabubuhat ko nga ang mga sako ng bigas. Yan pa kayang bola na lalaruin lang. Hindi ako mahina. Akala mo lang yun, Lucy. Kaya ko rin yan. Napakunot ang noo ni Lucy. Malinaw na hindi seryoso ang sinabi ni Ray. Sige, Ray. Kung ano man ang sabihin mo, wala naman akong pakialam kung matuto ka o hindi. Bumalik ito sa pagtingin kay Dan. Ibinalik ang atensyon sa binata na parang wala doon si Ray. Pero hindi na alintanan ni Ray iyon. Magpapapansin talaga siya kay Lucy kahit anong mangyari. Mag-iensayo siya. Patutunayan niya sa dalaga at sa sarili niya na kaya niyang maging kasing galing, mas magaling pa kesa kay Dan. Ipapakita niya kay Lucy na hindi lang siya ang tahimik at mahinang lalaki na palagi nitong nakikita. Katulad ng mga binitiwan niyang salita, nagkaroon talaga siya ng interes sa paglalaro ng soccer. Tuwing pagkatapos sa school, sa open field sa kanila siya dumire-diretso kapag wala siyang sideline sa pamilihan. Idagdag pa na may varsity sa school nila kaya sumali talaga siya. Ginawa niya ang lahat para maging magaling sa soccer. Ginawa lang naman ni Ray ang lahat ng yon para mapansin ni Lucy. Pero habang tumatagal at mas nahasa siya, minamahal niya na ang larong soccer.
Isang araw, nakatayo si Ray sa malawak na soccer field. May laro sila ng araw na yon. Kasama siya sa soccer team ng representative ng kanilang baryo. Laging may kasiyahan si Ray tuwing naglalaro ng soccer. Pero ibang araw na yon. Yun kasi ang araw na magpapakitang gilas talaga siya kay Lucy. Pabor pa dahil hindi na nila kabaryo ang unggoy na si Dan. Nakita mo na po ba si Lucy? Tanong niya sa manager na nag-sponsor sa kanila. Umiling naman ito. Hindi pa. Hindi ko pa siya nakikita dito. Akala ko nga tutulungin dito. Tagapot ba ng tubig niyo man lang? Gusto mo ng tubig? Tumangon na lang si Ray at tinanggap ang ice tubig. Salamat po. Binutasan niya yun ng kaunti at mabilis na sinipsip para makainom. Pinagmasdan niya ang buong paligid. Umaasang makita si Lucy. Ang kanyang mata ay mabilis na gumagala sa bawat tao. Hindi pa nagsisimula ang laro. Hindi niya kayang aminin sa kahit na sino, pero umaasa siyang darating si Lucy para mag-cheer para sa kanya. Tulad ng ginagawa nito kay Dan. Namamawis ang kanyang palad. Hindi lang dahil sa laro, kundi dahil sa simpleng dahilan na ipinangako ni Lucy na darating ito. Bakit hindi ka mapakali dyan? Sabi ng kanyang katim. Huminga ng malalim si Ray. Wala pa kasi si Lucy. Sa wakas, nakita niya na ito. Papalapit na si Lucy at may dala pang isang bote ng tubig. Bahagyang namumulang pisngi nito dahil sa init. Binigyan siya ni Lucy ng isang mainit at maliwanag ng ngiti. At parang tumalon ang puso ni Ray. Akala ko hindi ka na darating, Lucy. Tawag ni Ray at kumakaway ang mga kamay. Tumakbo si Lucy papunta sa kanya at medyo hinihingal pa. Pasensya na, nalate ako. Kailangan ko munang tumulong kay nanay maglaba bago ako makapunta dito. Ngumiti si Ray pabalik. Natutuwa na dumating ito. Okay lang. Masaya ako nandito ka. Binigyan siya ni Lucy ng isang malikot na tingin. So, maglalaro ka na ba? Tumango si Ray. Oo, kasama ako. Nag-practice ako ng ilang linggo. Dapat mag-cheer ka para sa akin. Tumawa si Lucy ng mahina. Ayoko nga. Tumingin si Lucy sa kabila at tinawag si Dan. Hi, Dan! Kumaway naman ito at ngumiti. Kilig na kilig si Lucy at nahampas pa siya. Ngiti-ngiti ito at hindi maalis ang tingin kay Dan. Parang bumagsak ang puso ni Ray. Iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin para mabaling naman ang atensyon ni Lucy sa kanya. Sinubukan niyang maging si Dan, masigla, atleta, pinilit maging sikat kahit sa parteng pagiging sporty lang nito. Walang kayang pamilya niya, katulad ng pamilya ni Ray. Pero alam niyang hindi naman sa katayuan sa buhay tumitingin si Lucy. Gusto talaga nito si Dan at hindi maintindihan ni Ray kung bakit. Lucy, bakit mo pa susuportahan si Dan? Taga-ibang baryo na siya, di ba? Paalala ni Ray at hinawakan ang braso nito para tumingin sa kanya. Nagtaas ng kilay si Lucy at kitang-kita ang gulat sa biglaang pagbabago ng tono ni Ray. Ano? Si Dan lang naman yon. Saka kahit lumipat na sila ng baryo, alam niya namang sinusuportahan ko siya since day 1 pa lang. Magaling siya at gusto ko siyang suportahan. Alam mo naman na crush ko si Dan. Bumaha ang frustration sa kanyang dibdib. Ako rin na maglalaro para sa baryo pa natin. Kaya sa akin ka sumigaw. Sa akin mo ilabas ang kaharutan mo at wag sa Dan na yun. Sa akin ka lang humarot. Napalakas ang pagkakasabi niyang yon. Natigilan ang mga taong malapit sa kanila. Ang ilan namang nakakakilala sa kanya at alam na alam ang feelings niya para kay Lucy, yon at tinatawanan na siya. Napakurap-kurap ang dalaga. Bakit naman ako haharot sa'yo? Baliw ka ba? Magkaibigan lang naman tayo, hindi naman kita crush. Mapaklang tumawa si Ray at tinalikuran ito. Nararamdaman ang isang pait ng pagkabigo. Inaasahan niyang darating si Lucy para sa kanya kahit minsan. Pero hanggang sa sandaling yon, nakatutok pa rin ito kay Dan. Binaling ni Ray ang mga mata pababa, sinusubukang itago ang sakit na nararamdaman. Sige na nga, mahinang sabi ni Ray at muling lumingon sa dalaga. Hindi na talaga maitago ang pagtatampo. Hindi mo na kailangan mag-cheer para sa akin. Iwinasiwas ni Lucy ang kamay at itinaboy pa siya. Ray, tumigil ka nga. Hindi naman malaking bagay yan. Bubuksan pa sana ni Ray ang bibig para makipagtalo, pero bago pa siya makapagsalita, nag-anunsyo na magsisimula na ang laro.
Naiinis na siyang umalis sa tabi ni Lucy. Sinubukan niyang mag-concentrate sa bola, sa laro, pero ang patuloy na pakiramdam na hindi lubos na kasama si Lucy sa kanyang panig ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Mabilis ang laro pero sa kalagitnaan, may isang hindi inaasahang nangyari. Pagkapasa niya ng bola sa kakampi, narinig ni Ray ang boses ni Lucy na sobrang lakas. "Go Ray! Kaya mo yan! Ipanalo mo yan! Kapag hindi mo pinanalo yan, hindi kita ipagluluto ng lomi!" Sigaw ni Lucy at tumatalon-talon pa. Nagtawanan naman ang mga tao, lalo na ang mga nakakaalam ng pagtingin ni Ray kay Lucy. Alam niyang may ideya ang dalaga sa nararamdaman niya, pero kahit isang beses, hindi siya kinompronta nito. Tumigil si Ray saglit, parang tumalon ang kanyang puso sa tuwa. Sinusuportahan siya ni Lucy, hindi kay Dan, hindi sa iba, sa kanya lang. "Hoy! Ray, naglalaro ka pa! Takbo!" Malakas na sigaw ng coach. "Inuna pang kalandian! Mamaya ka nakiligin dyan!" Namulang mukha ni Ray sa gulat at saya. Bumalik siya sa pagtakbo. Hindi niya kayang pigilan ang ngiti. Mas lalo siyang na-motivate sa kanyang laro. Kaya sa huli, naipanalo ng team nila ang laro sa araw na iyon. Pagkatapos ng laro, na mahingat nagpalit na sila ng damit. Naglakad na lang sila papunta sa bahay ng manager na nag-sponsor sa kanila. Hinila niya agad si Lucy at baka kung saan na naman mapadpad. "Teka lang Ray, inaaya ako ni Dan. Punta raw ako sa kanila," sabi ni Lucy sa kanya. Pero hinila niya ang dalaga at halos bitbitin na ito. "Taga-ibang baryo siya. Bakit sa kanya ka sasama? Doon tayo sa manager namin makikikain. Mas masasarap ang pagkain doon. Halika na. Ikaw ang +1 ko." Walang nagawa si Lucy kundi ang sumimangot. Napangiti naman si Ray. Gagawin niya lahat para hindi na ito lumingon pa kay Dan. Nang makarating sa bahay kung saan sila kakain, inuna niya agad ikuha ng maraming pagkain si Lucy. Nang makita niyang kontento na ito, saka naman siya mabilis na kumuha ng kanyang pagkain. Pagkatapos kumain, pareho silang hindi makatayo dahil sa kabusugan. Pareho na lang silang tumawa. Kaya habang naglalakad pa uwi, sobrang bagal nila para naman matunaw ang kanilang mga kinain. "Yan ang ginamit mo sa soccer nyo? Sira na yan ah," tanong ni Lucy sa kanya habang tinitingnan ang kanyang mga sapatos. Napayuko naman si Ray sa mga sapatos niyang lumang-luma na. "Okay lang yan. Kaya pa naman yan. Hindi pa naman ako iniiwan." "Hindi iwan? Eh butas na yan sa may hinalaki mo sa paa. May sugat pa yata. Manhid ka ba? Halika nga!" Nang hinila siya ni Lucy sa mga nakatambak na kawayan sa gilid, nagpatianod naman siya kaagad. Pinaupo siya ng dalaga at pinahubad ang kanyang mga sapatos at medyas. Marahang hinawakan ni Lucy ang kanyang mga paa. Tiningnan nito ng mabuti bawat isa at pinapagpag pa. Simpleng kilos pero parang hinihele ang kanyang puso. Siya dapat ang gumagawa nun para kay Lucy, pero hindi niya maitatanggi na gustong-gusto niya ang pag-aalaga nito. Tiningnan lang ni Ray ang ginagawa ng dalaga habang nakaawang ang bibig sa pagkamangha. "Sabi ni, may sugat, may bahid ng dugo yung medyas mo," saad ni Lucy at kinuha ang panyo. Binasa nito yon ng dalang tubig at marahang pinunasan ang paligid ng kanyang mga paa. Maingat nitong tinanggal ang mga dumi roon. "Linisin natin, marumi kasi, baka pumasok sa sugat mo." Maya-maya tumayo na rin naman ito ng matapos. Pero bago yon, tinulungan pa siyang suotin ang mga medyas at sapatos. "Mamaya gamutin mo yan sa inyo," bilin pa ni Lucy sa kanya. Napangiti naman si Ray. Sobrang lawak at kumikinang sa mga mata ang pag-ibig. "Oo, gagamutin ko. Salamat sa pag-alala." Natawa naman si Lucy. "Sira ulo, bakit ganyan ka makangiti? Normal na mag-alala ako sa'yo, kaibigan kaya kita." Huminga siya ng malalim at tumayo na. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Simple lang lahat ng mayroon sa kanila ni Lucy. Pero kahit maliit na bagay lang, basta ang dalaga, labis na agad ang kagalakang hatid sa kanya. Subalit sa sayang nararamdaman ni Ray, kalungkutan naman ang kasunod para kay Lucy. Bago matapos ang taon na yon, pumanaw ang ina ng dalaga. Batid ni Ray na sobrang lungkot nito. Ang nanay na lang nito ang kasama sa buhay dahil nasa Maynila ang ama. Nagpapadala naman ng pera ang tatay ni Lucy pero minsan lang at minsan lang din mangumusta.
May mga kamag-anak pero nasa malayo naman. At wala rin naman gustong kumupkop dahil sa hirap ng buhay. Isa pa, 17 years old na si Lucy. 1 taon na lang at nasa legal na edad na ito. Malapit na rin silang makatapos sa high school. "Lucy, kumain ka muna," mahinang sabi ni Ray. Umiling naman ito. "Hindi ako gutom. Ayokong kumain. Gusto ko na lang sumama kay nanay at mamatay na lang." Tiningnan niya ito ng mabuti. "Lucy, wag mong sabihin yan. Hindi magugustuhan ng nanay mo ang mga sinasabi mo ngayon. Hindi kanya pinalaki ng ganyan para lang hilingin mo na mamatay ka." Mas lalong tumulo ang mga luha ni Lucy. Bahagyan niya itong tinakpan para hindi makita ng ibang tao. Hinayaan niya na lang na nakakapit ito sa kanyang bewang. Hinahaplos niya ang buhok ni Lucy at pilit na pinapakalma. Nang kumalma ito, umupo na siya sa tabi ng dalaga. "Tahan na, Lucy." Ang mga mata ni Lucy ay namumugto at pula mula sa pag-iyak. Namumutla ang mukha ni Lucy para bang pasan nito ang bigat ng mundo. Sa mga kamay nito, hawak ang isang maliit na frame kung saan nakalagay ang isang litrato ng nanay nito. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Ray." Puno ng sakit at kahinaan ang boses ni Lucy. "Si nanay ang lahat sa akin. Si nanay na lang ang meron ako. Pero ngayon, wala na siya. At hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala siya. Ano na lang ang gagawin ko ngayon?" Hinaplos ni Ray ang braso nito ng marahan. Nasasaktan ang sarili niyang puso habang nakikita ang sakit sa mga mata ni Lucy. Matagal na nilang kilalang isa't isa. Nakita niyang ngumiti, tumawa, umiyak at malungkot si Lucy. Ngunit ang ganoong itsura ng dalaga, halos hindi niya makilala. Nalulumbay ito at tila nawawasak ang pagkatao. Mahirap makita si Lucy sa ganoong kalagayan dahil mahal na mahal niya ito. Pero alam niyang malakas si Lucy kahit hindi pa nito nararamdaman ng sandaling iyon. "Alam kong nararamdaman mo na para kang naliligaw," mahinang sabi ni Ray. "Hindi ko kayang intindihin ng buo ang sakit na nararamdaman mo. Pero sana, alam mo na hindi ka nag-iisa sa lahat ng to." Naglabas si Lucy ng malalim na hininga at idinantay ang ulo sa kanyang dibdib. "Wala na akong ibang kasama, Ray. Ang nanay ko, siya lang. Alam mo naman yon. Siya ang nagturo sa akin kung paano gumawa ng banig, kung paano mabuhay, kung paano magpatuloy. Pero ngayon wala na siya at hindi ko alam kung kaya ko pang magpatuloy." Nanlambot ang mga mata ni Ray. Paggawa lang ng banig ang ikinabubuhay ng mga ito. Sumasama sa mga matatandang gumagawa ng banig at nagtsatsaga sa maliit na kita. Sa panggastos sa eskwelahan ni Lucy, naglalabad at naglilinis naman ang kanyang ina sa mga may kayang pamilya sa kanila. Mahirap lang din ang buhay ni Ray. Parehong magsasaka ang kanyang mga magulang pero kahit papaano, nagkakapera naman sila ng biglaan. May ate at kuya rin siya nagtatrabaho sa bayan na nakakatulong sa pamilya. Kaya hindi gaanong mahirap ang buhay nila. Hindi na sila katulad ng dati na kailangan pang magdildil ng asin para lang makakain. Tinanggal ni Ray ang mga nakadikit na buhok sa pisngi ni Lucy. "Alam kong mahina ka. Nalulungkot at maraming pinapasan pero ipinapangako ko sa'yo. Hindi mo kailangang pasanin to na mag-isa. Nandito ko. Aalalay ako sa'yo palagi, Lucy." Tumingin ang dalaga sa kanya at puno ng pangamba ang mga mata. "Hindi naman pwedeng palagi kitang nasa tabi ko. Magkaibigan tayo pero hindi tayo magkapamilya. Hindi mo ako responsibilidad. Paano kung hindi ko kaya, Ray? Paano kung hindi ako sapat na malakas para magpatuloy nang wala si nanay?" Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga kamay sa mukha ni Lucy. Pinapawi ang mga huling luha nito gamit ang mga hindalaki niya. "Lucy, hindi mo kailangan maging malakas palagi. Hindi mo kailangang alam ang lahat ng sagot sa mga problema mo. At hindi mo kailangang magpanggap na okay lang ang lahat kung hindi naman. Ayos lang na mawalan ka ng direksyon. Ayos lang magluksa. At ano naman kung hindi kita pamilya? Kaibigan kita. Mahal kita parang pamilya sa akin at pakiramdam ko. Responsibilidad na rin kita." Huminto siya saglit. Tinitigan ng malalim si Lucy. Sinisigurado na makikita nito ang sinseridad sa kanyang mga mata. "Nasa tabi mo ako. Ano man ang mangyari, tutulungan kita.
Magtutulungan tayo. Nandito ako sa bawat hakbang ng pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon. Sa magagandang araw at masamang araw, hindi kita iiwan. Napahinto si Lucy. Ang kanyang kamay ay kusang humawak sa kamay ni Ray. Promise mo, wag mo akong iiwan ha? Visit ka rin naman kasi minsan. Palagi mo ako inaaway. Mahinang tumawa si Ray. Hindi naman kita inaaway. Pikon ka lang talaga. Pangako ko, nandito ako para sa'yo. Hanggang kailan mo ko kailangan, nandito lang ako. Matagal na tumingin si Lucy sa kanya. Ang kanyang isip ay mabilis na tumakbo. Hangad niya na ang malaki nitong problema, unti-unti ring lumiit sa paglipas ng panahon. Hindi ko gustong mag-isa, Ray. Pabulong nitong sinabi. Ang boses ay buo, ngunit puno ng kahinaan. Natatakot ako. Alam ko, sagot ni Ray. Pero hindi ka magiging mag-isa. Ano? Hindi habang nandito ako. Humigpit ang yakap ni Lucy sa kanya. Nais niyang magbigay ng ginhawa sa dibdib ni Lucy. Hindi magiging madali at hindi mawawala ang sakit agad-agad, pero alam niyang matatag ang dalaga at muli itong magiging maayos. Sa mga lumipas na buwan, inalalayan niya si Lucy. Palagi niya itong kinukumusta. Palagi silang sabay nag-aaral. Magkapit-bahay lang naman sila, kaya madali niya itong nasisilip at napupuntahan. Kapag gabi, wala na masyadong ginagawa, sinasamahan niya ang dalaga. Hindi siya aalis sa tapat ng bahay ng mga ito hanggat hindi pa ito natutulog. Ayaw niya kasing maramdaman ni Lucy na mag-isa na ito. Alam niyang naging mahirap rito ang mga nakalipas na buwan. Nag-aaral ito at niraraos na makagraduate ng high school. Gayunpaman, kailangan itong magtrabaho para magkaroon ng pera at mapakain ang sarili. Kaya sa maliit na bagay, sinasalo na talaga ni Ray. May pagkain ka dyan? Tanong ni Ray sa dalaga. Lumingon naman ito habang nagwawalis sa harapan. Meron naman, tinapay at kape lang. Wala pa akong tanghalian, baka mamaya pa. Hindi pa kasi ako nabibigyan ng pera sa pinagbentahan ko ng banig. Saka sa pinagtrabahuhan ko kay Ma'am Gina. Said na ako ngayon kasi maraming binayaran sa school. Napabuntong hininga si Ray. Pagkatapos niyang maghilamo sa poso, bumalik agad siya sa bahay. May iniipon siyang pera mula sa mga sideline niya. May iniipon siyang pera mula sa mga sideline. Inipon niya yon para makabili ng bagong sapatos pang soccer, pero kailangan ni Lucy kaya kukunin niya na. Gagastusin niya na lang yon para sa dalaga dahil alam niya namang masyadong tinitipid ni Lucy ang sarili. Diyan ka lang, sabi ni Ray at sumakay agad sa luma niyang bisikleta. Tumawa naman si Lucy. Itinutok ang walis tingting sa puno para magpantay-pantay. Dito lang naman talaga ako. Walang pasok ngayon kaya gagawa ko ng banig. Humalakak na rin si Ray at umalis na. Pumunta siya sa palengke para mamili ng ilang gulay at pagkain na pwedeng i-stock ni Lucy sa bahay nito. Medyo marami yon at alam niyang tatagal ng ilang araw. Nang makauwi, maingat siyang pumunta sa bahay ni Lucy, dala ang kanyang mga pinamili. Ayaw niya kasing makita pa yun ng kanyang mga magulang. Baka questionin pa siya kung bakit namimili siya ng mga yon para sa dalaga. Naiinis na rin kasi ang mga ito na palagi siyang bumubuntot kay Lucy at gabi na talaga kung umuwi sa kanila. Isang beses nga ay inilak ng kanyang ina ang pinto ng bahay nila dahil gabing-gabi na siyang nakauwi. Sa labas siya pinatulog pero hindi nagreklamo si Ray. Wala naman siyang pagsisisi dahil kahit ginabi siya, nakausap at nasigurado naman niyang payapag natutulog si Lucy. Idagdag pang maharot at malandi ang tingin ng kanyang ina sa dalaga dahil nga sa ugali nito. Kaya ayaw talaga ng nanay niya na dumidikit pa siya kay Lucy. Kahit na magkaibigan sila, magkapitbahay at magkababata, hinuhusgahan pa rin ng kanyang ina na para bang hindi talaga kilala ang totoong Lucy. Para sa niya mga pinamili mo? Tanong nito nang makita siyang inilapag sa lamesa ang isang plastic. Sumagot naman siya habang inaayos sa bilao ang mga gulay na kanyang binili at ilang itlog. Para sa'yo. Para may maluto ka at makain. Hindi ka araw-araw na nakakapagtrabaho dahil pumapasok sa school. Yung perang kikitain mo naman, ginagastos mo rin para sa mga kailangan mo sa pag-aaral. Tinitipid mo ang sarili mo. Ang payat-payat mo na. Sandaling hindi nakapagsalita si Lucy.
Pinagmasdan nito ang mga pinamili niya. Maya-maya'y hinawakan nito ang kanyang kamay at pinigilan siya sa pag-aayos. Bakit mo to ginawa? Saan mo kinuha ang pera na pinambili mo dito? Seryosong tanong ni Lucy. Hindi agad nakasagot si Ray, pero ilang sandali pa, pinakita niya rito ang isang malawak na ngiti. Sa akin syempre, ginawa ko to kasi nag-aalala ako sa'yo na wala kang pagkain. Eto na, makakapagluto ka na. Makakakain ka ng matinong pagkain. Umiling si Lucy at tiningnan siya ng mabuti. Hindi mo kailangan gawin to. Hindi mo na dapat ako binili ng ganito karaming pagkain. Hindi mo ako responsibilidad. Huwag kang maawa sa akin. Okay na ako simula nang mamatay si nanay at magiging okay pa rin ako sa mga lilipas pang taon. Kaya ko to. Hindi ko kailangan ng sobra mong tulong. Palagi mo akong inaalalayan. Salamat, pero hindi ko gustong samantalahin ang kabaitan mo, Ray, kahit ikaw pa mismo ang nag-aalok. Lucy, wala namang kaso. Pinutol agad ni Lucy ang mga sasabihin niya. Pero may kaso sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi mo dapat ginagawa to. Kaya ko ang sarili ko. Akala mo ba hindi ko naririnig na pinapagalitan ka ng mga magulang mo dahil lagi ka nalang nakabuntot sa akin? Napakagatlabi si Ray. Desisyon ko naman na bumuntot sa'yo palagi. Pagod siyang tiningnan ni Lucy. Kaya nga, desisyon mo na ayaw nila at ayaw ko na rin. Ayaw mo? May himig na tanong ni Ray. Bakit ayaw mo? Wala naman akong pakialam sa sinasabi ng iba. Kung nag-aalala ka na gumastos ako para dito, sige, magluto ka tapos bigyan mo ako. Isipin mo na lang na nagpapaluto ako sa'yo. Napabuntong hininga si Lucy at napailing. Tama na. Huwag mo na akong tulungan. Salamat sa lahat ng ginagawa mo pero hanggang dito na lang. Tama na. Hindi na ako tatanggap ng kahit anong tulong mula sa'yo. Nanginginig ang mga labi ni Ray at matamang tiningnan si Lucy. Huwag mong sabihin yan. Tutulong pa rin ako. Tama na nga sabi. Bulalas ni Lucy. Umiling si Ray. Ayaw tanggapin ang mga sinasabi ng dalaga. Bahala ka dyan. Basta ako, tutulong ako. Wala akong pakialam sa iisipin mo. Ang mahalaga, may papel ako sa buhay mo. Muntik nang maluha si Ray. Tumalikod siya at pinagpatuloy ang pag-aayos. Lalaki siya pero kapag inaaway talaga siya ni Lucy, napapaiyak siya lalo na kapag seryosong usapan. Hindi niya kinakaya kapag ganoon ang galit nito. Tumitiklop agad si Ray. Pinilit maging mahinahon ni Lucy. Sorry, sinigawan kita. May papel ka naman sa buhay ko. Kaibigan kita pero itong ginagawa mo, sobra-sobra na't umaabot sa puntong naiinis ng mga magulang mo. Iniisip ko lang naman ang iniisip nila. Hindi ko iniisip. Garal-galang boses na sabi ni Ray. Saglit na tumigil dahil parang anumang oras ay tutulo na ang kanyang mga luha. Wala akong pakialam sa iniisip nila. Akin naman ang perang ginagamit ko. Pinaghirapan ko naman yan. Huminga ng malalim si Ray at tinapos na ang inaayos na mga pinamili. Kung nag-aalala ka, magluto ka tapos bigyan mo ako. Sige, alis na ako. Balik na ako sa bahay. Umalis si Ray na may kaunting pagtatampo sa kanyang dibdib. Gusto niya lang namang mapagaan ang buhay ni Lucy. Pero dahil masyado itong nagpapaapekto sa sinasabi ng iba, sa kanya naman ibinubunton. Oh, si Kuya Dan oh, pumasok sa bahay ni Ate Lucy. Saad ng kanyang kapatid na babae. Mabilis na napabalikwa si Ray at gumapang papunta sa bintana. Parang may sumabog na kung ano sa paligid niya nang makita si Dan sa bahay ni Lucy. Nagmamadali siyang lumabas sa kwarto pero bumalik nang maalalang hindi pa siya nagsusuklay. Kuya Ray, ang gwapo ni Kuya Dan, no? Sabi pa ng kanyang kapatid. Itinigil ni Ray ang pagsusuklay at inis na tiningnan ng kapatid. Bulag ka ba? Hindi ka marunong tumingin ng pogi. Mas pogi pa ako. Yung si Dan, mukhang unggoy na maputi. Ako, gwapo na. Ganda pa ng katawan. Saka wag mo nga matawag na kuya yon. Ako ang kuya mo. Napangiwi naman ang kanyang kapatid. Kaya hindi ka crush ni Ate Lucy. Feeling gwapo ka? Napairap naman si Ray at hindi na nakipagtalo sa kapatid. Pagkatapos niyang magsuklay, nagmamadali siyang pumunta sa kapitbahay. Magkaiba pang mga tsinelas niya at dumaan lang sa likod ng bahay ni Lucy. Nang makarating siya roon, gulat na gulat ang dalawa nang makita siya.
"Oh, Ray, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Lucy at napatayo habang hawak pang isang tangkay ng rosas na nakalagay sa isang box. Nanunuya siyang tumawa. "Naliligaw ba yan?" Tumayo na rin si Dan at hinarap siya. Mukhang alam ang pagtingin niya kay Lucy. Hindi niya naman itinatago. Bulgar niyang ipinapakita sa lahat na patay siya sa dalaga. "Umuwi ka muna sa inyo, Ray. Mag-uusap lang kami ni Dan." Seryosong sabi ni Lucy sa kanya. Pero hindi siya umalis. Pumunta pa siya sa kusina at naghanap ng pagkain. Hindi siya papayag na makapag-isa ang mga ito sa bahay ni Lucy. Kahit magalit pa ang dalaga, wala siyang pakialam. "Magkakape ako. Ipagtimpla ko kayo ng kape. Gusto ninyo?" Tanong pa ni Ray at kumuha ng mga tasa. Napabuntong hininga si Lucy at humarap muli kay Dan. "Sa labas na tayo mag-usap. Sa may duyan?" Tinawag na Ray si Lucy pero hindi siya pinansin. Umawang ang bibig niya at binitiwan ng kutsara. Hindi siya mapapakali. Kailangang nandoon din siya. Alam niyang paaalisin siya ni Lucy kaya nagtago siya para mapakinggan ang pinag-uusapan at makita na rin ang ginagawa ng mga ito. "Kumusta ka?" Tanong ni Dan sa dalaga. Sumagot naman si Lucy. "Okay lang. Nakakabango na simula nang mawala si nanay." Habang inaayos ang sarili sa likod ng puno, maingat siya na hindi gumawa ng ingay. Naririnig niya ng kaunti ang mga boses at kaluskos ng mga dahon. "Bakit mo ba ako binigyan ng bulaklak?" Maya-maya'y tanong ni Lucy. Hinaplos ni Dan ang likod ng batok, nahihiya at ang mukha'y namumula. Gusto ko sanang ligawan ka, Lucy. Lagi kitang napapansin. Yung pagsuporta mo sa akin sa bawat laro. Siguro, nahulog na ako sa'yo. Nararamdaman ko na nagugustuhan na kita. Simula nang mawala ka ron, hinahanap-hanap ko ang mga sigaw mo." Umismid naman si Ray. "Ako lang ang pwedeng maghanap sa boses niya. Sira." Pinatunog ni Ray ang kanyang leeg. Siyempre, gusto ni Lucy si Dan. Yun ang inaasahan niya. Tumama sa puso ni Ray ang mga salitang yon na parang bagong sugat. Pinilit niyang manatiling tahimik, nakikinig sa bawat salitang lumalabas mula sa mga bibig ng dalawang nag-uusap. Laking gulat ni Lucy. "Seryoso ka ba?" Tumango si Dan, ang mga matay puno ng pag-asa. "Alam ko na may crush ka sa akin. Alam ng lahat. Hindi ko pinapansin sa una kasi hindi naman kita type. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na gusto na pala kita. Gusto ko pang makilala ka. Gusto kitang maging girlfriend." Naninikip ang dibdib ni Ray. Gusto niyang lumabas doon at sapakin na lang si Dan. Pero masyadong unreasonable iyon. Wala siyang karapatan kay Lucy. Hindi rin naman siya boyfriend. Ngunit sa kanyang gulat, nagsalita si Lucy. "Dan, hindi pa ako ready para dyan. Hindi ko kayang... ayokong pumasok sa isang relasyon." Napangiti agad si Ray. Mas lalo pa siyang nakinig. Naramdam niyang babasti din ni Lucy si Dan na labis niyang pinagseselosan. Nawala ng siglang mukha ni Dan. "Bakit? Anong nangyari? Akala ko..." "Hindi." Marahang pagsingit ni Lucy. "Wala namang problema sa'yo, Dan. Sa akin lang mayroon. Ayoko ng relasyon. Hindi ngayon. Hindi pagkatapos ng lahat ng nangyari. Kamamatay lang ng nanay ko at sinusubukan ko pang magpatuloy. Hindi ko kayang makipagrelasyon ngayon. Ayokong kumonekta sa kahit sino. Sarili ko muna ang gusto kong isipin." Nawala ang ngiti ni Ray. Nasasaktan ang puso ni Ray para kay Lucy. Ang sakit na naririnig niya sa boses nito ay para na rin niyang nararamdaman. Sa lahat ng pagkakataon, ang makitang malungkot si Lucy ang pinakaayaw niya. Nais niyang lumapit at yakapin ito, ngunit nanatili siyang nakatago. Hindi gustong guluhin ang dalaga. "Akala ko may gusto ka sa akin." Mahinang tanong ni Dan at tila napahiya. Napabuntong hininga si Lucy. "Siguro may crush ako sa'yo, pero hindi naman malalim. Hindi tulad ng iniisip mo. Hindi ko kaya to. Hindi ngayon." Gusto nang magdiwang ni Ray. Gusto niyang tumalon mula sa likod ng puno at isigaw na tama ang desisyon ni Lucy. Ngunit bago pa man magbunsod ng sayang kanyang dibdib, may sinabi si Lucy na biglang nagpahinto sa kanya.
O sige, pero gusto mo ba si Ray? I mean, alam ng lahat kung gaano siya kainteresado sa'yo. Halata naman, di ba? Tanong pa ni Dan. Mahinang napamura si Ray at bubulong-bulong. Feelings namin yan sa isa't isa. Bakit ikaw nagtatanong? Epal din tong lalaking to. Gayunpaman, kahit naiinis kay Dan, naghintay pa rin siya ng isasagot ni Lucy. Yun na ang sandali na kinatatakutan at inaasam ni Ray. Hindi agad sumagot si Lucy. Sa halip, tiningnan nito ang lupa. Si Ray? Halos bulong na sabi ni Lucy. Hindi ko alam, pero sa ngayon na wala akong ibang kakapitan, mas mahalaga si Ray sa akin kaysa sa kahit na sino. Nawala lahat ng inggit at paninibugho ni Ray. Pinahahalagahan siya ng dalaga. Bahagyang sumungaw ang ngiti sa mga labi ni Ray, ngunit may kabuntot na kalungkutan. Ang marinig mula kay Lucy na siya ang mas mahalaga ay nagpapagaan ng kanyang puso. Ngunit nananatili pa rin ang sakit sa boses ni Lucy. Bumuntong hininga si Dan. Naiintindihan ko. Pinanood ni Ray mula sa kanyang pwesto si Lucy. Puno ang kanyang puso ng magkahalong emosyon. Masaya siya. Sobrang saya. Ngunit may kalungkutan din dahil sa bigat ng kalungkutan ni Lucy. Nais niyang naroroon para rito para tulungan itong maghilom. Ngunit sa ngayon, paghihintay lang ang magagawa ni Ray. Kahit narinig yun ni Ray mula kay Lucy, hindi niya nanilinaw pa. Kontento na siyang tinanggihan nito si Dan. Mapapanatag na siya roon. Alam niya kasing nasasaktan si Lucy sa lahat ng mga nangyayari sa buhay nito. Kaya hindi niya muna isisingit ang damdamin niyang hindi niya masabi-sabi. Ano bang pangarap mo? Tanong ni Ray sa dalaga. Pagkatapos ng graduation, anong balak mo? Wala pa rin akong balak. Sabi ng mga kapatid ko, pag-aaralin daw nila ako sa kolehiyo. Pero ito naman si Ate Jonah, nabuntis na. Kaya hindi ko rin sigurado kung may pangtustos pa. Sandaling hindi nakasagot si Lucy. Hindi ko pa alam, Ray. Hindi ko pa talaga alam. Hindi ako sigurado kung makakapag-aral ako ng kolehiyo. Malayo ang college dito. Takot ako mag-isa. Hindi ko alam kung ang mga magagawa ko bang desisyon mapapanindigan ko hanggang sa huli. Bala ko kasing pumunta ng syudad. Pupuntahan ko rin si tatay. Titingnan ko kung mapapag-aral niya ako. Total, ilang taon niya namang tinakasan ng responsibilidad sa akin. Pupunta ka na mag-isa? Gulat na tanong ni Ray. Tumango si Lucy. Oo, pupunta ako pagkatapos ng graduation natin. Magdadala ako ng mga gamit. Nakaipon naman ako ng pamasahe papunta doon. Hindi ko alam kung babalik pa ako rito. Depende siguro sa magiging desisyon ng tatay ko. Sasama ako. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Ray. Ihahatid kita. Hindi ako mapapakali kapag bumiyahe ka na mag-isa. Umiling agad si Lucy. Ha? Wag na. Wag mo na akong samahan. Kaya ko naman. Takot ako sa biyahe pero kakayanin ko pa rin. Alam niyang kaya ni Lucy. Pero siya ang hindi mapapanatag kung hahayaan niya itong mag-isa. Bukod doon, natakot siya sa ideyang hindi na ito babalik. Kung sakaling mangyari yon, gusto niyang malaman ang bahay nito roon para magkaroon siya ng pagkakataong makabisita. Paano kapag hindi ka pinayagan ng mga magulang mo? Ang laking abala yun sa'yo, Ray. Huwag na nga lang. Sabi ni Lucy at napailing pa. Umiling din naman si Ray. Sasama ako. Kung hindi ako pinayagan, tatakas ako. Pwede rin naman na hindi ako magpaalam. Saka na lang ako magpapaalam kapag nakauwi na tayo. Napakamot sa ulo si Lucy. Ewan ko sa'yo. Siguradong pag-iinitan na naman ako ng nanay mo. Sabihin niya na naman, iniistorbo kita at kung ano-anong pinapagawa ko sa'yo. Ako naman ang nagkusang gawin lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Nakangiting sabi ni Ray. Huwag mo nang isipin si nanay. Hanggang salita lang naman yun. Saka mabunga nga talaga. Wala ring nagawa si Lucy kundi ang pumayag. Wala naman itong magagawa talaga. Sasama siya kahit na ano ang mangyari. Baka mauna pa siya sa sakayan ng bus kapag hindi ito pumayag. Ganon na ganon ang ugali ni Ray at alam niyang walang magagawa si Lucy doon. Gayunpaman, nabubuhay si Ray na parang kay Lucy lang umiikot ang kanyang mundo. Kahit bata pa, pakiramdam niya
ang dalaga na ang gusto niyang makasama sa habang buhay. Subalit may mga magagandang pagkakataon na darating sa buhay ni Ray na maganda rin para sa ibang tao. Pero mukhang hindi naman naaayon para sa kanila ni Lucy. "Anak! Ray, Diyos ko! May magandang balita! Halika!" Malakas na sigaw ng kanyang ina. Kumunot ang noo ni Ray at tinigil ang pag-aararo. Kasama niya si Lucy sa palayan dahil wala na naman itong makain. Wala rin kasing materyales sa pagbabanig, kaya pinatulong niya na lang sa bukid para kahit papaano ay may pera ito. Ayaw kasing bumawas kahit kaunti sa inipon na pera. "Bakit, Nay?" Tanong ni Ray at sinalubong ang kanyang ina. "Saglit lang ho, baka madulas kayo." Umiling naman ang nanay niya at ngiting-ngiti sa kanya. "Bilisan mo! Umuwi ka muna, Ray! May pumunta sa bahay natin! Hinahanap ka!" "Sino ba raw po at parang tuwang-tuwa po kayo?" Tanong ni Ray at napatingin muli kay Lucy na tinutuloy na ang pag-aararo. Hindi niya magawang mag-concentrate sa sinasabi ng kanyang ina. Nakikita niya kasi si Lucy na nahihirapang maglakad sa putikan. "Hindi ba't naglalaro ka ng soccer? May pumunta nga sa atin. Coach daw ng soccer sa..." Sabi ng nanay niya na pinutol niya naman kaagad. "Lucy! Teka lang!" Lumapit siya kay Lucy, walang pakialam sa bisitang sinasabi ng nanay niya. "Hindi ka makaahon dyan! Ako na!" Tinulungan niya ito sa pagtutulak. Kahit tinatawag siya ng kanyang ina, nagpatuloy pa rin siya. Sinabi niyang tatapusin niya lang iyon, kaso makulit ang nanay niya at lumusong na rin sa putikan. "Pakinggan mo muna kasi ang nanay mo." Pinunasan ni Lucy ang pawis. "Pahinga muna ako, sige na. Tingnan mo yung sinasabing bisita ng nanay mo, mukhang importante." Tumango naman si Ray at hinawakan ang kamay ni Lucy. Ayaw iwan ng dalaga kung kailangan niya man umuwi. "Mamaya na natin ituloy. Kumain na rin muna tayo. Pagod ka na. Nagdala ako ng pagkain pero kung kailangan pupunta sa bahay, doon na lang tayo kumain sa inyo." Natawa si Lucy at napailing. "Ewan ko sa'yo, yan ang nanay mo." Pagharap ni Ray, bigla siyang hinampas ng kanyang ina. "Ikaw na bata ka. Hindi ka talaga marunong makinig." "Aray ko, Nay! Ang sakit naman nun. Sino po ba kasing bisita? Wala naman po akong inaasahan." Medyo inis na sabi ni Ray. Hindi matanggap na nahampas pa siya ng ganoon ng kanyang ina sa harapan mismo ni Lucy. "Bisita galing Maynila. Malamang hindi mo aasahan. Hindi rin naman namin inaasahan na naghahanap sa'yo." Bulalas pa ng kanyang ina. "Coach, galing dun sa sikat na prestihiyosong school sa Maynila. Nagtatanong-tanong dito ng mga magagaling na soccer player. Tinuro ka ng mga taga dito sa atin. I-try out ka raw ng 1 buwan at titingnan ng performance mo. Basta, napakaraming sinabi, hindi ko maintindihan. Ang naintindihan ko lang, pwede kang mabigyan ng scholarship at makapag-aral sa Maynila ng libre. Wala kang babayaran kahit 5. Kaya bilisan mo na. Sayang ang pagkakataon. Baka biglang magbago ang isip." Nanlaki ang mga mata ni Ray. Hindi siya makapaniwala. Pakiramdam niya, nananaginip lang siya. Hindi niya inasahang may ganoong kagandang alok na darating sa kanya. "Kung ganoon, ititrain niyo po ako?" Tanong ni Ray kay Coach Cedric. Tumango naman ito. "Oo, mga 1 buwan. Actually, 2 kayong gusto ko sanang makuha. Kaso, may iba na palang papasukan si Dan. Sabi nila, pinakamagaling ka raw dito sa inyo. Laging panalo. Gawain na kasi ito ng university namin. Naghahanap ng mga pwede naming gawing scholar athlete na talagang may potensyal." Napangiti naman si Ray. "Maraming salamat po sa pagpili sa akin. Gagalingan ko po sa tryout para hindi po kayo mabigo." Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Ray. Bihira ang oportunidad na iyon. Salat sila sa pamumuhay. Hindi na nakapag-aral sa kolehiyo ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Hindi rin siya sigurado kung papasok pa siya sa kolehiyo. Pero yon at pagkakataon na ang lumapit kay Ray. Gayunpaman, napatingin siya kay Lucy na nasa duyan sa labas ng bahay nito. Nakikipagkulitan ang dalaga sa kanyang nakababatang kapatid. Maynila, napakalayo sa kanila at baka maiwan pang mag-isa si Lucy. Iniisip niya pa lang, parang hindi niya nakaya.
Pero sa nakikita niyang saya ng kanyang mga magulang, tila ang hirap yung putulin. Baka tawagin pa siyang hibang dahil sa pagtutol sa isang magandang oportunidad na nakalatag sa kanya. Nay, Tay, hindi ho ba parang ang layo ng Maynila? Tanong ni Ray habang kumakain sila ng hapunan. Marami silang pagkain. Bagong sahod kasi ang kanyang kuya, kaya bumili ng lechong manok sa bayan. Napatingin siya sa bahay ni Lucy na patay na ang ilaw. Siguradong hindi pa naghahapunan ang dalaga. Pasimple si Ray na dinamihan ng kanin at manok sa kanyang plato. Hinahayaan lang siya ng kanyang mga magulang dahil masyadong tuwang-tuwa ang mga ito na may pagkakataon siya na makapag-aral sa Maynila. Eto pa anak, manok, damihan mo ang kakainin mo. Nakangiting sabi ng kanyang ina at naglagay ng mas maraming ulam sa kanyang plato. Dapat magpalakas ka ng katawan. Galingan mo sa tryout mo para matanggap ka agad ni Coach Cedric. Kapag nakapag-aral ka sa Maynila, nako, talagang ipagbibida namin ang tatay mo sa mga magsasaka dyan. Hinay-hinay na kumain si Ray. Pasimpleng nilalagyanan ng dibisyon ang kanyang pagkain. Hindi po ba kayo natatakot? Maynila, saka malayo po. Umiling naman ang kanyang ama. Hindi anak, alam namin kaya mo yun. Saka sayang kung matatakot ka pa. Nandyan ang oportunidad mong makapag-aral. Iniisip pa lang namin na makakatapos ka. Magiging sobrang saya na kami. Bukod doon makikita ka pa namin sa TV. Makikinood kami dyan kay Bebang. Hindi ba't mga laban din yun ng mga sikat na school na ipinapalabas sa TV? Marahang tumango si Ray. Opo. Tuwang-tuwa talaga ang kanyang buong pamilya. Pakiramdam ng mga ito, nakakita na ng bagong pag-asa sa mahirap nilang pamumuhay. Tumikhim si Ray at kunwari naiinitan. Sa labas na ako kakain. Ang init dito. Ang taba-taba kasi ni Emily. Nasasakop ng espasyo. Nanlaki ang mga mata ng kanyang nakababatang kapatid. Tatay, si kuya oh! Natawa naman ang kanilang ama. Hayaan mo na, kapag nakatapos si Ray, bibili yan ng malaking lamesa at maraming upuan para kasya tayong lahat. Hindi na masyadong pinapakinggan ni Ray ang pinag-uusapan ng mga ito. Basta ang ginagawa niya, pasimpleng pumupuslit kasama ang kanyang plato na puno pa ng pagkain. Wala namang nakapansin, kaya nagmamadali at tahimik siyang pumunta sa loob ng bahay ni Lucy. Binuksan niyang ilaw ron, kaya gulat na gulat si Lucy. Anong ginagawa mo rito? Gabi na, matutulog na ako. Lumapit siya rito at hinila ito sa lamesa. Alika, kumain tayo. Nilapag niya sa lamesa ang platong marami pang pagkain. Pinaupo niya si Lucy sa upuan. Mabilis siyang kumuha ng tabo at pinagsalok ng tubig ang dalaga. Ugasan mo ang kamay mo rito para makakain ka na. Magkamay ka na lang, sabi pa ni Ray. Hindi naman kumilos si Lucy at natulala sa pagkaing dala niya. Kaya naman, siya nang kumuha sa kamay nito. Marahan niyang hinugasan ng mga yon. Matutulog ka na, wala ka pang kinakain. Sabi ko naman sa'yo, hintayin mo ko. Magdadala ko ng pagkain dito. Pasensya na, natagalan. Alam kong ayaw mong bawasan ng ipon mo para sa gagawin mong pagpunta sa tatay mo. Pero wag mo naman gutumin ang sarili mo ng ganito. Mahinang sabi pa ni Ray. Sige na, kumain ka na. Namumuo ang mga luha ni Lucy at bigla na lang siyang hinampas sa tiyan. Kaninong pagkain to? Sa'yo? Oo, sagot naman ni Ray. Marami yan kanina. Tinira ko talaga yan para sa'yo. Bakit? Kulang pa ba? Ikukuha kita. Bigla na lang mahinang humikbi si Lucy. Sira ulo ka. Ang epal-epal mo sa buhay ko palagi. Nakakainis ka na. Umupo siya sa katabing upuan at marahang hinawakan ng kamay nito. Bakit ka umiiyak? Dinala na nga kita ng pagkain. Pinunasan ni Lucy ang mga luha. Naiinis ako na dumedepende na ako sa'yo. Wala na akong ibang tatakbuhan. Hindi ako sigurado kung tatanggapin ba ako ng tatay ko kapag pumunta ako sa kanila. Ikaw, naiinis ako na parang ikaw na lang ang natitira sa tabi ko. At ang nakakainis din, kung umusta ka parang ako na lang lagi. Parang sa akin na lang umiikot ang mundo mo. Bahagyang napayuko si Ray. Tama naman kasi ang dalaga. Tila kay Lucy na nga lang umiikot ang kanyang mundo. Wala siyang ibang maisip kundi ito lamang.
Kahit wala silang relasyon, kahit na hindi naman sila nagkakalinawan sa kanilang mga nararamdaman, parang tinuring niya na talagang obligasyon si Lucy. Alam mo, hindi ba? Mahinang tanong ni Ray. Alam mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Imposibleng hindi mo alam dahil parang halos alam na ng lahat. Parang ikaw lang ang hindi. Napakagatlabi si Lucy at marahang umiling. Alam ko, pero ayokong pansinin. Ayokong tanungin. Ray, mga bata pa tayo. Maharot ako pero hindi ko pa naiisip ang pagkakaroon ng boyfriend. Pero ngayong wala na si nanay, parang naliligaw na ako. Hindi ko na alam kung para saan pa ako kikilos. Kaya pakiramdam ko, ikaw na lang. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Marahan niyang hinila si Lucy at mahigpit itong niyakap. Hinalikan niyang buhok nito. Naiintindihan ni Ray ang takot ni Lucy sa lahat ng bagay. Pero nangako siya na sasamahan ito kahit na ano ang mangyari. Huwag ka nang umiyak. Nandito ako palagi. Hindi kita iiwan. Sige na, kumain ka na, Lucy. Sabi ni Ray sa dalaga. Katulad ng gusto niyang mangyari, kumain na nga si Lucy. Hindi nito naubos ang pagkain, kaya siya na ang umubos sa tira nito. Masaya siyang nakakain na ito. Nang matapos, mabilis na siyang bumalik sa kanila at baka mahalata pa siya ng kanyang mga magulang. Sa mga lumipas na araw, sumapit na nga ang kanilang high school graduation. Walang kasama si Lucy sa pagmamarcha. Gusto sanang samahan ni Ray pero kailangan niya ring magmarcha kasama ang kanyang ina. Mabuti na lang, sinamahan ng teacher si Lucy. Sobrang pinaghahandaan mo talagang pagbabalik ni Coach Cedric dito? Tanong ng dalaga sa kanya habang nakaupo sa damuhan at pinapanood siya. Gabi na pero nandoon pa rin sila. Hindi naman delikado sa kanilang lugar kaya hindi sila natatakot. Marahang tumango-tango si Ray at hingal na hingal. Oh, pinaghahandaan ko. Inaasahan kasi ng mga magulang ko na makakapasa ako at makakapag-aral sa Maynila. Bahagyang napangiti si Lucy. Mag-aaral ka ba talaga? Baka mamaya mang-chicks ka lang doon. Tumaas ang mga kilay ni Ray. Bakit pa? Nandito naman ang chicks ko. Isang babae lang. Mahina namang tumawa si Lucy. Sino? Ako? Napangiti si Ray at napakagatlabi. Alam mo naman pala. Ininom na Ray ang dalang tubig ni Lucy. Ang totoo, hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Ayaw niyang umalis. Kung sakaling matanggap siya at makuha ang scholarship na yon, hindi niya na talaga kayang umalis. Hindi niya kayang iwan si Lucy mag-isa. Pero kapag tinitingnan niya ang dalaga, mukhang wala naman itong pakialam kung umalis man siya o hindi. Maya-maya nakahiga na sila sa field. Parehong pinagmamasdan ang mga bituin at buwan sa langit. Nakatitig sa Ray sa kalangitan, ang mga isip niya ay puno ng kalituhan. Pagkakataon na upang magkaroon ng scholarship para makapag-aral siya sa kolehiyo at maging mas maganda ang buhay nila. Kung hindi naman dahil kay Lucy, hindi siya magiging isang soccer player. Nagselo siya kaya nagsikap siyang maungusan si Dan. Hindi niya alam na magiging magaling siya roon at mamahalin niya ang sport na yon. Pero kung pagmamahal niya sa sport na yon kapalit lang ang kanyang babaeng minamahal, mas mabuti pang huwag na lamang ituloy. Ngunit ngayon, totoo na yon ngayong malapit na. Hindi niya matanggal ang pakiramdam ng kaba na unti-unting kumakabit sa kanya. Excited si Ray. Oo, ngunit may iba pa. Isang takot na unti-unting sumisilip sa kanyang puso. Hindi pa siya kailanman umalis sa kanilang tahanan at hindi pa siya kailanman umalis sa tabi ni Lucy. Hindi ko na alam kung anong iisipin, Lucy. Sabi ni Ray at binasag ang katahimikan. Hindi siya tumingin sa dalaga, ngunit ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Paano kung makuha ko yung scholarship? Paano kung pupunta ako sa Maynila? Matagal ko nang pinapangarap to. Pero ngayong totoo na, hindi ko alam kung kaya ko talagang umalis. Malumanay ang mga mata ni Lucy, puno ng pangunawa. Ngunit may ibang bagay. Isang bagay na nagsasabi sa kanya na nakagawa na ito ng kapayapaan sa posibilidad na iyon. Kahit na si Ray ay hindi pa. Mamimiss kita, Ray, kung sakaling makapag-aral ka sa Maynila. Sagot ni Lucy ng mahina. Kung nakuha mong scholarship, kailangan mong pumunta. Deserve mo yon.
Matagal mo nang pinapangarap to. Huwag mong hayaang ang takot ang pumigil sa'yo. Tumingin si Ray kay Lucy. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang palatandaan ng kalungkutan. Anumang senyales ng pag-aalinlangan. Pero, malulungkot ka ba? Ibig kong sabihin, aalis ako para sa Maynila. Masasaktan ka ba? Sandaling natigilan si Lucy. Para bang napakalalim ng mga iniisip nito. Pagkatapos, tinago lang ng dalaga sa isang ngiti. Kaya mahirap nang basahin para sa kanya. Hindi ako malulungkot, Ray. Masaya ako para sa'yo. Karapat-dapat ka kung ano man ang mga bagay na inaalok sa'yo. Karapat-dapat ka sa pagkakataong matupad ang mga pangarap mo. Saad pa ni Lucy. Nakakunot ang noo ni Ray at may pagkalito sa kanyang mukha. Pero kung aalis ako, ano mangyayari sa atin? Ayokong iwan ka. Mahinang tumawa si Lucy. Ang tunog ay nagbibigay ginhawa sa kabila ng bigat ng kanilang pag-uusap. Huwag mo na akong alalahanin, Ray. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Kailangan mong mag-isip tungkol sa'yo ngayon. Kung ito ang gusto mo, kailangan mong pumunta. Huwag mong hayaang may pumigil sa'yo. Masayang-masaya ang pamilya mo para sa'yo. Tumingin si Ray sa dalaga. Parang ang hirap mag-isip nang wala ka, Lucy. Paano kung makarating ako doon at hindi gaya ng inaasahan ko? Paano kung ma-overwhelm lang ako? Paano kung pagsisihan ko to? Hindi laging tumutugma ang mga bagay sa plano, Ray. Mahinang sabi ni Lucy. Nang mamatay si nanay, alam kong hindi na ganoon ang buhay. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi magiging maayos sa huli. Kailangan mong magtiwala sa sarili mo. Nagbuga ng isang malalim na hininga si Ray. Ang kanyang dibdib ay tila humigpit habang tinatanggap ang mga salita ni Lucy. Palagi siyang naging tagadala ng mga pangarap ng kanyang pamilya, mga magulang, mga kapatid. Lahat sila umaasa sa kanya na makakamit niya iyon. Ngunit ngayon, parang mas mabigat ang lahat. Dahil pakiramdam niya, si Lucy ang kapalit. Hindi ko lang alam kung kaya ko tong gawin ng wala ka, Lucy. Pag-amin ni Ray sa kahinaan niya na tanging dalaga lang ang gusto niyang makaalam. Kaya mo, natatawang sabi ni Lucy. Wala naman akong kahit na anong magagawa sa'yo. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa akin, Ray. Naniniwala ako sa'yo. Palagi akong naniniwala. Kailangan mong abutin ang iyong mga pangarap. Maging atleta dahil ayaw mong maungusan si Dan. Kailangan mong ipagmalaki ka ng pamilya mo. Huwag mo kang isipin. Mag-focus ka sa sarili mo. Tahimik si Ray sandali. Pinapayagan ang mga salita ni Lucy na magbabad sa kanyang buong pagkatao. Isang alon ng kapayapaan ang dumaloy sa kanya. Pero parang may buhol pa rin sa kanyang dibdib na hindi mapawi-pawi. Alam niyang tama si Lucy. Kailangan niyang gawin yon para sa sarili, para sa pamilya, para sa kinabukasan niya. Hindi niya pwedeng hayaan na ang takot ang magdidikta sa kanyang landas. Sa mga lumipas na araw, nagplano naman si Lucy sa pagpunta sa sarili nitong tatay. Sa syudad iyon at ilang oras din ang biyahe. Kung mananatili man ito roon, maghahanap na lang siguro siya ng pagkakataon na bisitahin ito. Kung makakapag-aral si Ray sa Maynila, tuwing bakasyon ay dadaanan niya si Lucy. Ako ang kinakabahan sa iyo, Ray. Hindi ka talaga nagpaalam sa mga magulang mo. Saad ni Lucy pagkasakay nila sa bus. Inayos na Ray sa taas ang mga gamit ng dalaga. Okay nga lang yan. Maghapon lang naman tayong mawawala. Ang iisipin lang na mga yon, nasa soccer field ako o kung saan sa ang bahay ng mga tropa. Saka na lang ako magpapaalam kapag nakauwi na tayo. Pagkatapos mag-ayos, umupo na si Ray sa tabi ni Lucy. Napangiti siya nang makita itong tingin ng tingin sa kanya. Paano bukas? Hindi ba darating na si Coach Cedric para sa unang araw ng tryout mo? Tumango naman si Ray. Oo, wala namang problema. Pupunta naman ako ron. Saka maghapon lang naman tayo doon, maghapon lang naman tayo ngayon, di ba? Oo, maghapon lang. Inayos niya ang jacket ng dalaga para hindi ito malamigan. Walang aircon ang bus nila pero bukas ang bintana. Madaling araw pa, kaya siguradong mabilis ang patakbo mamaya. Anong nararamdaman mo ngayon, Lucy? Tanong ni Ray sa dalaga. Napabuntong hininga ito. Hindi ko alam.
Simula nang inisip kong pumunta kay tatay, kabado na agad ako. Kaya ngayon gagawin ko na talaga. Parang nasanay na lang ako sa pakiramdam ng kaba. Maya-may umandar na rin naman ang bus. Pinagbalat niya ng baong itlog si Lucy. Pinakain niya ito at binigyan ng tubig. Pareho silang walang almusal, kaya kailangan nilang kumain. Yun nga lang, puti lang ang kinakain ni Lucy sa itlog, kaya si Ray na lang ang kumakain ng egg yolk. Bakit ba ayaw mo ng egg yolk? Tanong ni Ray habang ninunguya bawat egg yolk na binibigay ni Lucy sa kanya. Sumagot naman ang dalaga. Alam mo naman may trauma na ako dyan nung bata. Nasasamid ako, masakit sa lalamunan. Natawa na lang si Ray. Pagkatapos nilang kumain, dinalaw ng antok si Lucy. Hinayaan niya lang matulog ang dalaga sa kanyang balikat. Nang makarating sa syudad, nagsimula na sila sa paghahanap sa tatay ni Lucy. Kaso, pagpunta nila roon, sinabi ng tao sa bahay na wala ang ama ni Lucy, pati na rin ang pamilya nito. Kanina pa tayong nakaupo rito, sabi ni Lucy at tiningnan ng kalangitan. May malapit na mall dito. Tara, doon muna tayo tumambay. Ang init dito. Balik na lang tayo mamaya para tingnan kung nakabalik na sila. Marahan namang tumango si Ray. Sumusunod lang naman siya sa mga gustong gawin ni Lucy. Kahit ano pa, basta ang mahalagay kasama niya ang dalaga. Habang namamasyal, napadaan sila sa isang shop ng mga sapatos. Pumasok doon si Lucy, kaya sumunod na lang siya. Bibili ka ng sapatos, Lucy? Tanong ni Ray sa dalaga at tiningnan ng paligid. Doon ang sa mga pambabae, oh. Umiling naman si Lucy. Hindi naman para sa akin ang bibilhin kong sapatos. Para naman sa'yo. Nagulantang si Ray at inayos ang pagkakabuhat sa mga gamit ni Lucy. Aha? Bakit mo ko bibilhan? Wag na, inipon mo yung pera na yan, kaya para sa'yo dapat. Tumingin si Lucy sa kanya matapos kunin ang isang sapatos. Sukatin mo to. Mukhang bagay sa'yo. Lucy, please. Hinawakan niya ang braso nito. Hindi na kailangan na gawin to. Bakit bibigyan mo ko ng mga sapatos? Pareho nilang tiningnan ang sira-sira niyang mga sapatos na dinaan niya na lang talaga sa tahi at sa shoe glue. Kulang pa to sa lahat ng mga itinulong mo sa akin, sabi ni Lucy. Saka regalo ko na rin sa'yo. Happy birthday, Ray. Bukas pang birthday ko. Mahinang sabi ni Ray, pero bahagyang natutuwa ang puso dahil naalala ni Lucy. Kaya nga, advance gift ko, nakangiting sabi ng dalaga. Kaya wag mo na sanang tanggihan. Alam mo, simula mga bata pa tayo, wala akong matinong naibigay sa iyong regalong matino. Alam mo, simula mga bata pa tayo, wala akong matinong regalong naibigay sa iyo. Samantalang ikaw, walang palya kung bigyan ako ng regalo. Lahat ng kaek-ikan ko sa katawan ko, halos ikaw ang bumili lahat. Hinagod ni Ray ang batok at mahinang tumawa. Siyempre, nag-iinarte ka dati. Saka kahit maarte ka, gustong-gusto talaga kita. Umiwas naman ang tingin si Lucy. Ewan ko sa'yo. Natawa na lang si Ray. Malabo ang kanilang relasyon. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang mayroon sa kanilang dalawa ni Lucy. Gayunpaman, masaya siyang alam ng dalaga ang kanyang nararamdaman at hindi naman ito nagagalit sa mga ginagawa niya para rito. Ayan, ang ganda. Hindi ka na magkakasugat sa mga paa. Nakangiting sabi ni Lucy. Galingan mo sa tryout mo sa soccer. Aasahan kong matanggap ka. Makapag-aral ka sa Maynila at matutupad ang mga pangarap mo. Matamang tiningnan ni Ray ang mga sapatos na binili ni Lucy para sa kanya. Marami pang umaasa na kukunin niyang scholarship na yon. Pero hindi niya alam na habang papalapit na, unti-unti nang nawawala ang kasiguraduhan sa kanyang dibdib. Pagkatapos niyang tumambay sa mall, bumalik na rin naman sila sa bahay ng tatay ni Lucy. Hapon na yon kaya umaasa silang dalawa na nandoon na ang tatay ng dalaga. Gayunpaman, ang sumalubong sa kanila ang labis na nagpabigat ng puso ni Ray para kay Lucy. Tatay, usal ni Lucy sa ama nito. Ngayon lang po ulit tayo nagkita. Bakit hindi na po kayo umuwi sa atin? Wala na po si nanay. Hindi man lang po kayo nakabisita sa kanyang libing.
Alam ko pong may sarili na kayong pamilya pero sana naman pinuntahan niyo pa rin po ang aking nanay. Kumunot naman ang noo ng tatay ni Lucy. Hindi ako pumunta dahil wala na rin naman akong pakialam. Magagalit ang asawa ko ngayon. Saka, ano ba ginagawa mo rito? Hindi ka pwedeng makita ng pamilya ko. Malaki ka na naman. Buhayin mo ng sarili mo. Hindi na nagugustuhan ni Ray ang kanyang mga naririnig mula sa tatay ni Lucy. Hindi niya gusto na napagsasalitaan ng ganoon ang dalaga. Gusto lang naman kasi nito na maghanap ng kalinga ng isang magulang. Lalo na at namayapa na ang nanay nito. Naging garalgal ang boses ni Lucy. Tatay, wala na po akong ibang kasama. Wala na po akong ibang pamilya. Ikaw na lang po ang magiging takbuhan ko. Gustong gusto ko pong mag-aral sa kolehiyo. Tulungan mo naman po ako, tay. Pero sa halip na maawa, tinaboy pa sila ng ama ni Lucy. Halos itulak na nito ang dalaga para lang hindi maabutan ng asawa. Panay ang tulak nito sa naluluhang si Lucy, kaya hindi niya na napigilang sumingit. Saglit lang naman ho. Mariing sabi ni Ray at inilagay sa likod niya ang dalaga. Wala na nga ho kayong ambag na maganda sa anak ninyo. Tinutulak niyo pa. Opo, aalis po kami. Hindi na po kami babalik. Hindi na rin po magpapakita si Lucy sa inyo. Huwag po kayo mag-alala. Kakalimutan na rin niya na may ama siyang walang kwenta. Binitbit ni Ray ang bag ni Lucy at hinila ang dalaga papalayo roon. Nang makalayo at makahanap ng mauupuan, doon na bumuhos ang mga luha ni Lucy. Napapalakas ang iyak nito, kaya niyakap niya na. Napapatingin na kasi ang ibang tao sa kanila. Sobrang tagal bago kumalma ng dalaga. At wala siyang ibang ginawa kundi hintayin lamang ito. Bakit ba kasi ganun si tatay? Hindi mo lang siya nakonsensya na may pinababayaan siyang anak. Ilang taon niya kaming pinabayaan ni nanay. Nang malaman namin na nagkaroon siya ng ibang pamilya dito, masakit, lalo na sa parte ng nanay ko. Pero tinanggap na lang namin at nagpatawad kami. Naluluhang sabi ni Lucy. Hinaplos na Ray ang buhok nito. Tahan na, hayaan mo ng tatay mong walang hiya. Kung ayaw niya sa'yo, di wag. Kaya mo, Lucy. Alam kong kakayanin mo kahit wala kang magulang sa tabi mo. Nandito ako hindi kita iiwan. Kaso, matutupad niya kaya iyon? Kapag natanggap siya at nakuhang scholarship, mapapalayo si Ray. Maiiwang mag-isa si Lucy. Baka kapag nag-aaral na siya sa Maynila, wala siyang ibang maisip kundi ang kanyang minamahal na dalaga. Bilisan mo, Lucy! May iwan tayo ng last trip ng bus. Bulalas ni Ray sa dalaga. Pareho silang mabilis na tumatakbo habang magkahawak kamay. Hindi nila namalayan ang oras. Papunta na sila sa terminal at natatakot sila na baka hindi na nila maabutan ng last trip. At nang makarating sila sa terminal, huli na ang lahat. Naiwan na sila ng last trip ng bus. Sorry, naiiyak na sabi ni Lucy. Sorry, pagagalitan ka pa sa inyo. Sorry talaga. Bukas na rin ang dating ni Coach Cedric, di ba? Paano kung malate ka? Napakagatlabi si Ray at umiling. Huwag mo nang isipin. Ako nang bahala magpaliwanag sa mga magulang ko. Kaabot naman siguro tayo. Dito muna tayo magpalipas ng gabi. Tiningnan ni Ray ang paligid. Kumunot ang noo niya nang may makitang mga lalaki sa paligid. May tumitingin pa kay Lucy mula ulo hanggang paa at parang pinagnanasaan. Mas lalo niyang nilapit sa kanya si Lucy at inayos ang damit nito. Hanap tayo ng ibang matutulugan. Mahinang sabi ni Ray. Parang maraming mga manyak dito. Ha? Saan tayo tutulog? Nag-aalalang tanong ni Lucy. Hindi alam ni Ray, may pera din naman siyang dala. Kaya natagpuan na lang nilang kanilang mga sarili sa maliit na inn sa malapit. Ilang na ilang silang dalawa, lalo na't manipis lang ang pader sa kabilang kwarto. Rinig na rinig nila ang mga umuungol mula sa kabila. Gusto mo sa labas na lang ako. Pasensya na, hanggang isang kwarto lang ang kaya ng pera ko. Nauutal na sabi ni Ray. Pwede rin naman sa sahig na lang ako. Napabuntong hininga si Lucy. Ha? Hindi, okay lang. Dito ka na. Tabi tayo sa kama. Ikaw naman ang nagbayad. Malamig din naman sa sahig. Okay lang sa akin. Mas lalong lumakas ang mga ungol sa kabila, pati na rin langit-ngit ng kama. Alam niyang nagpapatay mali siya lang si Lucy, pero namumula na ito sa pagkailang.
Naiinis na lumapit si Ray sa pader at sumigaw. Hoy, hindi lang kayo ang tao! Pinigilan agad siya ni Lucy. Huwag na. Into, pumunta nga ang mga tao dito para sa katulad ng ginagawa nila dyan. Magpatay Malaysia na lang tayo. Marahang tumango si Ray. Maya-maya'y naligo na rin naman sila ni Lucy. Pareho na rin kasi talaga silang nanlalagkit. Siya lang ang walang damit na dala dahil akala niya nga maghapon lang sila. Kaya naman, boxer at towel na lang ang ginawa niyang pantulog. Okay lang naman to, diba? Kahit ganito ang suot ko na tumabi sa'yo? Nahihiyang tanong ni Ray. Tumango naman si Lucy at tumalikod ng higa sa kanya. Okay lang. Pinatay ni Ray ang ilaw bago humiga sa tabi ni Lucy. Kaya lang, lumipas ng isang oras, hindi pa rin siya makatulog. Hindi siya mapakali, lalo na't nag-iingay na naman ang katabi nilang kwarto. Subalit natakpan ng ingay mula sa kabila sa mga mahihinang pagsinghot ni Lucy. Napatingin si Ray sa dalaga. Marahan siyang lumapit dito at nang tinanong niya kung okay lang ito, hindi na talaga napigilan ng mapahikbi. Iniisip mo pa rin ang tatay mo? Tanong ni Ray at marahang hinaplos ang braso nito. Marahang tumango si Lucy. Oo, ang sakit kasi ng pangtataboy na ginawa niya. Talagang wala na siyang pakialam sa akin. Niyakap niya ito mula sa likuran. Sige lang, ilabas mo lang yan. Makikinig ako. Para talagang wala nang patutunguhan ng buhay ko. Ang hirap ng walang pamilya. Ang hirap na wala kang uuwian. Ang hirap gumawa ng magagandang bagay kung wala namang pag-aalayan. Patuloy pa ni Lucy. Marahan niyang hinarap si Lucy sa kanya. Pinunasan niya ang mga luha nito. Nasasaktan ako kapag nakikita kitang umiiyak. Mas gusto ko pang nag-aaway tayo kaysa ganito. Mas lalong napahikbi si Lucy. Ang hirap kasi. Kapag naalala ko ang itsura ni tatay kanina, na desperadong pinapaalis tayo, naninikip ang dibdib ko. Marahan niyang hinalikan si Lucy. Natigilan ng dalaga. Hangad ni Ray na kung ano man ang sakit na nararamdaman nito, naibsan iyon ng pakiramdam ng halik na ibinigay niya. Bakit mo ginawa yon? Nauutal na tanong ni Lucy. Hinaplos na Ray ang pang-ibabang labi nito. Para may iba kang isipin. Para hindi mo naisipin pang ginawa ng tatay mo. Naiisip mo pa ba? Hindi ko naman makakalimutan. Muli niya itong mabilis at magaang hinalikan. Ano? Naalala mo pa? Nagkatinginan silang dalawa. Parehong namumungay ang kanilang mga mata, sinasalamin ng damdamin ng isa't isa. At parang isinayaw ng mabagal si Ray nang si Lucy naman ang humalik sa kanya. Bumaba ang kamay niya sa bewang nito at mas lalong hinapit. Mas naging mapaghanap at sa pagkakataong yon, alam ni Ray na nahulog na sila sa isa't isa. Hindi na sila simpleng magkaibigan. Batid ni Ray na kalahating bahagi ng buhay niya si Lucy. Nagising si Ray sa malambot na sinag ng araw na dumadaan sa kortina. Ang init ng kama ay bumabalot sa kanila. Ngunit may isang bagay na mas nakakagaan sa pakiramdam na naroon sa kanyang tabi. Si Lucy. Nakatagilid ito sa tabi niya, ang mukha'y mapayapa habang natutulog at isang hibla ng buhok ang nahulog sa noo. Puno ang puso ni Ray ng kaligayahan at hindi makapaniwala sa kung gaano kaperpekto ang lahat. Hindi niya kaya maipaliwanag ang nararamdaman. Kagabi, isang kalabit ng mga emosyon, puno ng pagnanasa, tamis at sobrang puno ng pagmamahal. May naranasan silang napaka-intimate at napakalalim. Wala ni isang pagsisisi sa Ray. Hindi na siya nagdalawang isip kagabi, basta kasama niya si Lucy. Ngumiti siya ng malumanay. Dumaan ang mga daliri niya sa malambot na kurba ng balikat ni Lucy. Hindi pa rin siya makapaniwala kung paano nagbago ang lahat sa pagitan nila. Marahan siyang tumango, ingat na huwag magising si Lucy. Lumabas na muna siya para bumili ng almusal. May oras pa naman sila sa kanilang kinuhang inn. Nang makabalik si Ray, ilang sandali lang ay nagising na ang dalaga. Isang mahinang ungol ang tumakas mula sa mga labi ni Lucy. At ang mga mata, nagbukas ng bahagya. Agad nagtagpo ang kanilang mga mata. Magandang umaga, sabi niya, malumanay ang boses at puno ng init. Bumili ako ng almusal sa labas. Maghanda na rin tayo para sa unang biyahe ng bus.
Pumikit si Lucy. Nang muli ito magmulat, tumama na lang ito sa pader at hindi siya pinansin. Kumunot ang noo ni Ray at marahang lumapit sa dalaga. Lucy, tanong niya at ang boses ay puno ng alalahanin. Anong nangyari? Hindi ko alam. Mahinang sabi ni Lucy at nanginginig pa ang boses. May nangyari sa atin kagabi. Binigay ko ang sarili ko sa'yo. Bahagyang namula ang pisngi ni Lucy. Masakit din. Masakit ng konti dito oh. Nararamdaman ni Ray ang isang alon ng guilt na dumaloy sa kanya. Pasensya na. Hindi ko gusto na magkaganito ka. Hindi ko lang kayang pigilan ang sarili ko kagabi. Mahal na mahal kita, Lucy. Tumingin si Lucy sa kanya. Natakot ako. Lagi kong iniisip na sa magiging asawa ko lang ibibigay ito. Ayaw ko itong ibigay sa ibang tao pero kagabi, hindi ko kayang pigilan ng sarili ko. Gusto ko lang na makasama ka. Pero ngayon, hindi ko alam kung anong iisipin ko. Para kasing mali. Parang masyado pa tayong mga bata. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Lucy at ang boses niya ay puno ng lambing. Lucy, makinig ka. Ikaw ang magiging asawa ko. Pakakasalan kita. Pangako. At ito ang nangyari sa atin. Okay lang. Parte ito ng pagmamahalan natin. Ipinapangako ko sa'yo. Pumikit si Lucy at isang luha ang dumaloy mula sa mga mata. Mabilis niyang hinubad ang itim na singsing sa kanyang daliri. Nanginginig ang mga kamay na isunuot ngayon sa kamay ni Lucy. Hindi pilak, hindi mamahalin, pero sobrang laki ng pangakong nakapaloob. Isang pangako na lagi ako nandito para sa'yo. Saad na Ray sa dalaga at hinalikan ang kamay nito. Pakakasalan kita, Lucy, at mamahalin kita magpakailanman. Marahang tumango si Lucy at niyakap siya ng mahigpit. Hinding-hindi niya hahayaang makaramdam ito ng takot. Hindi niya hahayaan na mabigo ito sa kanya. Gayunpaman, mukhang ibang tao naman ang mabibigo sa mga ginagawang desisyon ni Ray. Nakakahiya kay Coach Cedric! Pinaghintay mo sa wala! Bulalas ng kanyang ina. Yun naman pala, sumama ka sa babaeng yan. Hindi pa kayo umuwi agad. Nay, huwag mo na pong sisihin si Lucy. Seryosong sabi ni Ray. Ako naman po ang sumama sa kanya. Hindi niya po ako pinilit. Isa pa, kasalanan ko po kung bakit kami naiwan ng last trip ng bus kaya hindi po kami nakauwi kaagad. Pasensya na po. Pupuntahan ko na po si Coach Cedric. Sobrang init ng ulo ng kanyang ina. Nagdabog ito sa loob ng bahay at kung ano-anong sinasabi. Kaya sinabihan niya si Lucy na pumasok na muna sa bahay nito. Ayaw niyang makarinig ito ng kung ano-anong mga salita mula sa kanyang pamilya. Sa pakiusap na rin ng kanyang mga magulang, binigyan ulit siya ng pagkakataon ni Coach Cedric. Kaya naman, inaayos niya na sa tryout. Kinilati siya sa paglalaro ng soccer. Pagkalipas ng isang buwan, sinabi ng coach sa kanya na bibigyan siya ng scholarship grant, pati na rin ng dorm. Wala na talaga siyang kahit na anong gagastusin. Ang kailangan niya lang, mag-aral ng mabuti at maging isang atleta. Subalit, ayaw niya talagang umalis. Anong sinabi mo? Bakit mo gustong tanggihan ng scholarship mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Mariing tanong ng tatay ni Ray. Hindi agad siya nakasagot. Matagal na pinag-isipan ni Ray ang lahat. Kapag umalis siya, malulungkot si Lucy. May iwan itong mag-isa at walang taong makakasama. Ayaw niyang iwan ang babaeng mahal niya. Dito lang po ako. Ayoko po mag-aral. Okay lang naman po sa akin kahit magsasaka lang o tagabuhat sa palengke. Kapag tumagal, mag-a-apply na lang po ako sa pabrika. Puno ng paninindigan na sabi ni Ray. Hindi na napigilan ng kanyang ina ang inis. Ano bang mga pinagsasasabi mo? Nababaliw ka na ba? Hindi lahat ng tao mabibigyan ng pagkakataon na ibinigay sa'yo. Pero ikaw, sinasayang mo. Ano ka ba naman? Ayoko pong iwan ng nobya ko, Nay. Hindi ko po kayang iwan si Lucy. Sa wakas ay naamin niya na rin. Malutong na napamura ang kanyang ama. Sinasabi ko na nga ba, kapag yang si Lucy ang usapan, hindi ka makapag-isip ng tama. Kumuyom ang mga kamao niya. Nakakapag-isip naman po ako ng tama. Mahal ko lang po talaga si Lucy. Mahal? Tingnan ko lang kung mapapakain kayo ng pagmamahal na yan. Naiinis na sabi ng kanyang ina.
Tumigil ka. Sa ayaw at sa gusto mo, tutuloy ka sa Maynila. Mag-aral ka ng mabuti at aayusin mo ang buhay mo. Mag-aaral ka ng mabuti at aayusin mo ang buhay natin. Nasasabi mo lang yan kasi mga bata pa kayo. Masyado kayong mapupusok. Hindi kayo marunong makinig. Wala namang pakialam si Ray. Naniniwala siyang kaya nila ni Lucy. Kahit mahirap, mananatili pa rin ang pagmamahalan nila. Kahit mahirap, magtatrabaho siya ng mabuti. Simpleng babae lang naman si Lucy. Hindi naman ito kailangan ng sobra-sobrang karangyaan. Gayunpaman, kahit napadalos-dalos siya sa mga desisyon, mukhang kay Lucy din ang huling salita. Kapag ito nang nagpasya, wala na siyang magagawa at tumitiklop na parang makahiya. Ano yun? Ano yung sinasabi ng nanay mo na hindi mo tatanggapin ang scholarship mo nang dahil sa akin? Hindi ka tutuloy sa Maynila? Mariing tanong ni Lucy. Napakagatlabi si Ray. Hindi kita gustong iwan dito. Hindi mo kaya mag-isa. Oh, ano naman kung hindi ko kaya mag-isa? Namuo ang mga luhas sa mga mata ni Lucy. Gumagawa ako ng mga banig kanina kasama ng mga matatanda dyan kina Aling Merly. Tapos, sinugod ako ng nanay mo. Sabi niya, masamang impluwensya raw ako sa'yo. Walang hiya. Pinigilan ba kita? Ha? Mag-aral ka doon. Umalis ka at huwag mo na akong isipin dito. Nanginginig ang boses ni Ray at sinubukang hawakan ng dalaga. Huwag ka namang sumigaw. Huminahon ka lang, Lucy. Mahal kita kaya ayaw kitang iwan. Maynila yun. Malayo. Baka ilang taon din akong hindi makauwi kasi ang mahal. Ikaw lang naman ang iniisip ko. Pwes, hindi kita iniisip. Mariing sabi ni Lucy. Tigilan mo na yung mga kalokohan mo. Para kang siraulo, natatanggihan mo ang scholarship mo. Baliw ka ba? Pumatak ang mga luha ni Ray. Mahal kita. Nangako ako na hindi kita iiwan. Hindi ko rin naman kayang malayo sa'yo. Kapag pumunta ako ng Maynila, may isip pa rin kita. Hindi kita iniisip? Malupit na sabi ni Lucy at ibinato ang singsing na ibinigay niya rito. Ayoko na sa'yo kung ganyan ka. Hindi ka nag-iisip ng maayos kapag ako ang pinag-uusapan. Kung ganito lang din palang idudulot ko sa'yo, maghiwalay na lang tayo. Tatalikuran na sana siya ni Lucy, pero muli siyang nagsalita. Wala naman akong pakialam kung makapag-aral ako sa college o hindi. Gusto ko lang nakasama kita. Kahit mahirap, alam ko magiging masaya pa rin tayo sa mga simpleng bagay. At kung tatanggapin ko ang pag-aaral sa Maynila, walang saysay kung iiwan mo lang din ako. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naglalaro ng soccer ngayon. Mahilig kang manood kay Dan, kaya gusto ko na panoorin mo rin ako. Sumigaw ka sa akin, matuwa at mag-alala kapag nasusugatan ako o nadadapa. Nang nilinis mo ang mga paa ko, nang binili mo nga ako ng sapatos, sabi ko, ikaw nang gusto ko maging asawa. Naintindihan mo ba? Ganito ako kasi ikaw naman ang dahilan sa lahat ng ginagawa ko. Walang kahit na sino. Ikaw lang, Lucy. Humarap sa kanya si Lucy. Seryoso lang ang mukha nito at mas lalo siyang na-frustrate. Bahagya siyang napapadyak na parang bata at tinakpan ng mga mata. Tinapon mo pa yung singsing. Alam mo namang mahal na mahal kita tapos sasaktan mo ako ng ganito. Nakikipaghiwalay ka. Ayoko. Tumulo ang mga luha ni Lucy at umiwas ng tingin. Nakakainis ka? Nakakainis ka rin. Balik na Ray dito. Ayoko makapaghiwalay. Pangarap kita. Naabot na kita. Pakakawalan pa ba kita, Lucy? May nangyari sa ating dalawa. Ikaw ang babae pero mahal kita at may pananagutan ka na sa akin. Hindi ka makikipaghiwalay. Ayoko. Bahagyang natawa si Lucy habang lumuluha. Halika nga rito. Umiling naman si Ray. Ayoko. Sabihin mo munang mahal na mahal mo ako at hindi ka makikipaghiwalay sa akin. Sabihin mo rin sa akin na tutuloy ka sa Maynila, mag-aaral ng mabuti at gagawin ang best mo doon. Seryosong sabi ni Lucy. Pero ayokong iwan ka. Reklamo pa ni Ray. Ayusin mo ang future mo. Ayusin mo ang future natin. Maghihintay ako. Usal ni Lucy. Maghihintay kami ng anak natin. Bahagyang natigilan si Ray. Anong sinabi mo? Napabuntong hininga si Lucy. Buntis ako. Mas lalong naiyak si Ray at mahigpit itong niyakap. Magkakaroon na tayo ng anak. Tapos makikipaghiwalay ka. Hindi ka rin nag-iisip ng tama. Mahinang tumawa si Lucy.
Kaya natin to. Please, kailangan nating maging wais sa mga desisyon natin. Dahil buntis si Lucy, sinabi ni Ray iyon sa kanyang mga magulang. Inasahan niya ang galit ng mga ito, pero kahit anong mangyari, pinrotektahan niya si Lucy. Siya ang tatanggap ng lahat ng mura at galit ng mga ito at hindi dapat isisi sa kanyang girlfriend. Napag-usapan na nila na maiiwan si Lucy at titingnan ng kanyang pamilya. Aalalayan ito sa pagbubuntis para hindi na mag-alala pa si Ray. Samantala, lumuwas na siya ng Maynila para mag-aral. Wala siyang ibang inisip kundi ang mag-aral at maglaro ng soccer. Uso ng cellphone ng panahong iyon pero iilan lang ang mayroon. Kaya pumupunta pa sa tindahan si Lucy para makausap niya sa landline. "Kumusta kayo ng anak natin? Kumusta ka? Pasensya ka na, hindi ako nakapunta sa panganganak mo." Puno ng lungkot na sabi ni Ray. "Okay lang. Okay naman kami rito. Salamat nga pala sa pinadala mong pera para sa aming mag-ina ha. Alam kong allowance mo yon pero pinadala mo pa sa amin." Saad pa ni Lucy. Tumawa naman si Ray. "Bakit ka nagpapasalamat? Hindi mo kailangang ipagpasalamat. Pamilya ko kayo. Kaya responsibilidad ko kayo ng anak natin." Miss na miss niya na si Lucy. Gusto niya rin na makasama ang kanyang anak na si Leslie. Kaya mas lalo niya pang pinag-igihan ang pag-aaral. Hanggang sa makalipas ang 5 taon, sa wakas ay nakatapos na siya sa kursong Civil Engineering. Masayang masaya siya dahil nakapunta ang kanyang mga magulang sa graduation. Pero ang mas lalo niyang kinasabikan, ang pag-uwi kina Lucy at Leslie. Kaya nasa malayo pa lang, nakikita niya ng kumakaway ang kanyang mag-ina. Bumuhos na ang mga luha ni Ray sa sobrang saya. "Salamat at nakauwi ka na, Ray," nakangiting sabi ni Lucy. Hinalikan niya ito sa mga labi at mahigpit na niyakap. Miss na kita. Bago matapos ang taon na to, magpapakasal na talaga tayo." Lumapit siya kay Leslie at binuhat ito. Napangiti siya at niyakap ang kanyang mag-ina. Masaya si Ray na nakauwi na siya. Bawat desisyon, bawat pagtitiis na maging malayo sila sa isa't isa, alam niyang may kapalit na bagong simula at bagong buhay. Mabuti na lang, nakabalik na siya sa pakiramdam ng tahanan kasama si Lucy. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag tayo kailanman gumawa ng mga desisyon batay sa mga emosyon natin. Ang mga damdamin ay panandalian lamang, ngunit ang mga pasyang gagawin ay pangmatagalang mga kahihinatnan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.